Higit pa umano sa pang-abusong naranasan ng 27 taong gulang na itatago natin sa pangalang Mila. Bingi at ulila na, inampun siya ng isang pamilya. Pero hindi niya inakala nang pagtanggap sa kanya ng pamilya ay paglapit din niya sa kapamakan. 15 beses umano siyang ginasa ng kanyang ama-amahan at bayaw. Bukod sa panggagahasa, ilang beses din umano siyang binugbog ng kanyang ama-amahan. Pero hindi rito natapos ang kanyang kalbaryo dahil ang isang taong inakala niyang tutulong sa kanya sa pagsasampa ng kaso ang muling gumahasa sa kanya. Taong 2007, sa tulong ng isang non-government organization o NGO, tinulungan magsampa ng kaso si Mila. Pero dahil din sa kawalan ng otorisadong interpreter, kapag hearing, hirap umusad ang kaso. Hindi rin naman daw nila kayang magbayad ng serbisyo ng interpreter para sa kaso. Hanggang sa dumating sa puntong pinagkakasundo na lamang sila para matapos na ang kaso. Kabilang sina Nena at Mila sa mga biktima hirap na mabigyan ng hustisya. Sa tala ng PDRC Halimbawa sa Metro Manila, kung saan nakapagtala ng 53 cases ng sexual abuse sa mga babaeng bingi sa nakalipas na 8 taon. 14 lamang ang naisampa sa korte at sa bilang na ito, wala pa ni isa ang naresolusyonan. Pangunahing dahilan umano ay ang kawalan ng sapat na interpreter sa mga korte para sa mga biktima. Kung tutusin, matagal nang iniutos ng Korte Suprema ang pagkakaroon ng interpreters para sa mga kaso ng mga bingi. Taong 2004, nang inilabas ng Supreme Court Memorandum 59 kung saan isinasaad na kinakailangan magbigay ang korte ng interpreter kapag dinidinig ang kaso ng mga bingi. Makailang beses nang nagsilbing sign language interpreter si Feby. Kahit daw malayo ang court hearing, pinupuntahan niya ito. May own expense lang. Sariling gastos. Kahit saan mang lugar. Kung hindi ako makakapunta doon, madidelay yung hustisya. Kung sino man yung grieved party, whether deaf or hindi. Tingin ko yun na lang ang parang contribution ko para umikot yung gulong ng hustisya. Pero matapos ang ilang beses na pagsiservisyo bilang interpreter, wala umanong bayad na ibinigay ang korte. Ito po yung mga subpina sa akin ng korte. Pero ito ma'am, ito po ba'y bayad na? Never. Hindi pa rin po. Yan, ano ko na lang siya, remembrance, parang souvenir. Ganun na lang ang dating niya. Nakakalungkot lang, pero ano na lang, secondary na rin yun. Parang inaano mo na rin din. Sinasabi nga, bahala na si Batman. Setyembre ngayong taon, inihain sa Kongreso ang House Bill 4631 o ang Court Interpreters for the Deaf Bill.
Layo ng panukala na magkaroon ng sistema para sa pagkakaroon ng court interpreters para sa mga bingi. Itong mga court interpreters na to, no, ay ang binabayad namin dito galing sa savings namin eh. No, so kung talagang magpapasa ng bill na ganyan, we are hoping that that bill will also be funded, no. At magkakaroon talaga tayo ng funding for that. So talagang para maging institutionalized na yung court interpreters. Pero hinihintay pang dinggin ang panukalang ito. Kaya habang wala pang malinaw na batas para rito, umaasa mga kagaya ni Nena at Mila para sa isang mabilis na proseso ng hustisya para sa kanila. Ang mensahe ko po, sana yung batas para sa court interpreters, maisabatas na sa lalong madaling panahon. Madalas natatabunan ng ingay ang tinig nila mga bingi. Pero patuloy silang sumisigaw na mapakinggan at mabigyan ng pantay na karapatan. Nakapiring man ang hustisya, umaasa mga biktimang hindi ito magiging bingi para sa kanila. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.